Samantala, bago tumulak sa Shanghai ngayong gabi, namasyal si Pangulong Noynoy Aquino sa Great Wall of China at Forbidden City, dalawa sa mga sikat na tourist attraction sa China. At kahit abala sa kanyang state visit, magawa pang magbiro ng Pangulo tungkol sa kanyang love life. Mula sa Beijing, China, saksi si Cara David. Bagamat matarik, game na nilakad ni Pangulong Noynoy Aquino ang isang bahagi ng Great Wall of China na ipinasara sa publiko ngayong araw para sa kanya. Hindi niya pinalagpas ang paglalakad sa 1,000 metrong pader. Ang Great Wall of China ang sinasabing longest human-made structure in the world. Ang badaling section ng Great Wall of China ang isa sa pinakapopular at pinakamagandang sections ng Great Wall dahil pinaka-well-preserved pa ang mga bato dito sa section na ito. Dito rin umakyat ang mahigit 400 state leaders, kabilang na si US President Barack Obama, dating US President Richard Nixon at maging si dating Pangulong Cory Aquino. Ngayon, si Pangulong Noynoy Aquino naman ang susunod sa yapak ng kanyang ina at ng iba pang lider ng bansa. Kasunod dito, dumiretso ang Pangulo sa Forbidden City, ang dating Imperial Palace ng Ming Dynasty na sarado noon sa masa o commoners kaya binansagang forbidden. Sagrado ito sa traditional Chinese culture dahil dito daw nanaog ang mga emperor ng China. Sa kanyang huling araw dito sa Beijing, nagtungo dito sa Forbidden City o ang dating Imperial Palace si Pangulong Noynoy Aquino. Ito'y bahagi pa rin ng layunin ng dalawang bansa na mapatatag ang cultural ties ng China at Pilipinas. Halos isang oras tumagal ang tour dito ng Pangulo kasamang ilang cabinet secretaries. Dito, kinumpirma ni DOTC Secretary Mar Rojas na bukas daw ang China sa balak ng Pilipinas na ipabid out ulit sa ibang kontraktor ang kontrobersyal na North Rail Project. Ipapabid out. Ang gusto natin is ipabid out ito sa iba na batay dun sa bagong terms of reference na tayo mismo susulat. Sa pakikipagkita naman kay Wu Banggu ng National People's Congress ng China at Chinese Premier His Excellency Wen Jiabao, pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang China dahil sa pangakong 60 bilyong dolyar na halaga ng bilateral trade hanggang 2016 at paglalaan ng malaking bahagi ng China-ASEAN Fund para sa Pilipinas. Dito na rin inilabas ang joint statement ni Aquino at Chinese President Hu Jintao kaugnay sa patuloy na kooperasyon sa pagsugpo sa krimen pati na sa drug at human trafficking. Ngayong gabi ay nasa Shanghai na si Aquino para makipagpulong sa mga negosyante roon at maging sa Filipino community. Bago nito ay nakipagkita na siya sa mahigit 2,000 Pilipino sa Beijing, kung saan i-debate niyang malaki na raw ang pinagbago ngayon ng gobyerno, sabay pa rin sa umano'y katiwalian ng nakaraang administrasyon. Gayunman, nakuha pa rin ang Pangulong magbiro tungkol sa kanyang love life. Kaya nagtanong ko kasi sa akin, sabi niya, kamusta love life mo? Kaya sabi ko po sa kanya, parang Coca-Cola. So sabi ngayon ng tao, hindi ko yata maintindihan. Ako, Coca-Cola, nung araw, regular. Naging light, ngayon zero. Mula dito sa Beijing, China, ako po si Cara David, ang inyong Sa eksklusibong panayam ng GMA News, nagpasalamat si Susan Roses sa lahat ng mga lumutang at nagsalita tungkol sa umunay dayaan noong 2004 elections. Ang kanya namang anak na si MTRCB Chairperson Grace Poe Llamanzares na nagdiriwang ng kaarawan ngayon, umaasa mabibigyan ng hustisya ang mga biktima ng dayaan. Saksi si Ian Cruz. The gravest thing that you have done is you have stolen the presidency, not once, but twice! Mahigit 6 na taon na mula nang ibuhos si Susan Roses ang galit dahil sa paniwalang nadaya ang kabiyak na si Fernando Poe Jr. sa 2004 presidential elections. Kanina, sa karawan ng anak niyang si MTRCB Chair Mary Grace Poe Llamanzares, nagpasalamat siya sa mga whistleblower na lumutang kamakailan kaugnay sa umunoy dayaan. Una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga lumabas at naglahad ng katotohanan, yung mga pangyayaring nalalaman nila. Kagaya ng pangkaraniwang botante, dinadalangin ko na sana ay wag na itong maulit. Bagamat iwas ang pag-usapan ng politika sa kanyang kaarawan, may kinalaman rin naman daw dito ang isa sa mga birthday wish ni MTRCB Chair Llamanzares. Kahit naman hindi ko kaarawan, palagi kong dasal yun na sana magkaroon na ng linaw, magkaroon na ng desisyon
Dahil isang magandang regalo ito, hindi lamang para sa aming pamilya, kundi para sa kinabukasan din ng ating mga anak na magkaroon ng hustisya ang katotohanan. Dumating din si dating Pangulong Joseph Estrada upang bumati sa karawan ng MTRCB chair at tiniyak niya ang suporta sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa isyu ng di umano'y dayaan sa mga nakalipas na eleksyon. We will never stop until we find out the truth of all this scam, the electoral fraud. Sinariwa pa nga niya ang sinabi sa kanya noon ng matalik na kaibigang si The King. Nangingilid ang luha niya. Sinabi niya, Erap, I didn't know that the military can do this to me. Naroon din sa pagtitipon ang iba pang kaanak, kaibigan at katrabaho ni Manzares sa MTRCB. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Saksihan mamaya sa pagpasok ng Bear Months. Pamimili at paglalagay ng mga Christmas decor, nagsimula na. Isang dula sa Maynila, ginamitan ng rap para mailapit si William Shakespeare sa kabataan. At sa Kalinga, isang aso nagmistulang ina ng mga naulilang biik. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi.